Okay. Kapalayo ka. Nahitabo kay King Saul, wala. Kabulo ba mo na hari siya pero wala na siya gipaminawan sa Ginoo? To the extent nga na nagkonsulta siya og himamaylan. Unya, sa balaod sa ila sa mga Hudyo, ayaw mo pagkonsulta sa mga himamaylan. Actually, necromancer. Ato bang gipatawag kay namatay naman si Samuel. Nag-ato siya sa babae. Sa batawagan na sa... Dili, nagkatawag og patay, pastor. Para istoryahon. Parang espiritista ba na siya? Ang tawag na sa English, necromancer. So gitawag karon ang kalag ni Samuel. Tapos nahadlok karon ang necromancer. Diwatahan. Diwatahan. Okay. So diwatahan. Ayaw mo konsulta og diwatahan. Because sa spiritual plane, ihingan lang daan sa Ginoo nga naay ka ng specific lang nga asa ka mo taman. To the extent nga kay depressed na kaayo si King Saul kay wala na siya ginatubag sa Ginoo sa iyang mga pag-ampo. Kay di lagi siya tubagon na. Di grabe lagi niyang pagpakasala kay nanawag siya karon ipatawag karon sa Samuel. Nana siya sa 1 Samuel chapter 15. Morning ang ako ang usa sa mga prinsipyo na chapter 15. Verse. Tanaw na to. Ang iyang sala, verse 22. And Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice." Kaya iniisip mo ni King Saul, ay tambo kayo ni mga bread, kao pa ni panghala dito. So iyang despair. Pero ingon sa Ginoo sa iyang tanan nga mga Amalekites, patyo nimo tanan. So tungod na nakasala, kay kilala gid uloy sa iyang garbo siguro, I don't know. Dili na maminaw ang Ginoo sa iyaha. You go to Samuel, ang itaw na to. Verse chapter 17. No. Wala sa 17. Nasa chapter... Pakita ko na to. Chapter 22. Project lang ha. Nana ko sa chapter 28. Okay. 1 Samuel chapter 28. Mag-start sa verse 14. Start sa verse 12. English ni siya. So, dilang ko ninyo ha, 1 Samuel chapter 28, verse 12. When the woman saw Samuel, patay na ni si Samuel. Actually, matras ka sa... mag-start na lagi sa verse 8. So, Saul, kay bawal man sa ilaha ang mag-consult og necromancer. Isa ganito, diwataan. Diwataan lang. Magkonsulta sa mga patay. 1 Samuel chapter 28 verse 8. Tungod kay mahadlok si Saul, King Saul, kung tungod kay balaod ni sa ilaha, gihatag siya sa ilahang commandments na dili sila dapat mag-consult o diwataan. So Saul, as king, disguised himself and put on other garments. Ihubad niya ang garment niya isip hari, and then suksok siya og katong pangkumon nga tao nga sinina. And they came to the woman by night and said, "Divine for me by a spirit, and bring up for me whomever I shall name to you." Verse 9. The woman said to him, "Surely you know what Saul has done,
how he has cut off the mediums and the necromancers from the land. So, good to siya sa umpisa sa umpisa sa reign ni King Saul, kaya ginapamatay niya sa ilahang lugar ang katong necromancer o mga diwataan. Alright? Mga salamangkero. Why then are you laying a trap for my life to bring about my death? Verse 10. But King Saul swore to her by the Lord. Di-promise pa niya sa Ginoo. As the Lord lives, no punishment shall come upon you for this thing. Then the woman said, whom shall I bring up for you? And then he said, ingon ni King Saul, bring up Samuel for me. Kaya wala talaga siya ginatubag sa Ginoo. That's typical explanation sa Jeremiah chapter 11 from verse 11 to 14. Ayaw mo kampo niya, kaya din ako matubag niya. Okay? Next. And the woman said to Saul, why you have deceived me? Wait. Verse 11. Then the woman said, whom shall I bring up for you? He said, bring up Samuel for me. When the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice, and the woman said to Saul, why have you deceived me? You are Saul. The king said to her, do not be afraid. What do you see? Anong nakita mo? And the woman said to Saul, I see a God. Siya yung demon, no? So, ang iyagin yun, Samuel was like a God, coming out of the earth. And he said to her, even King Saul, what is his appearance? And she said, an old man is coming up and he is wrapped in a robe. And Saul knew that it was Samuel. And he bowed with his face to the ground and paid homage. Din-respect niya to. Nagyukbo siya. 15. Then Samuel said to Saul, why have you so disturbed by bringing me up? Saul answered, King Saul, nag-answer siya kay Samuel, I am in great distress, for the Philistines are warring against me. Nag-away sila nako, and God has turned away from me, and answers me no more. Naroon? That's Jeremiah 11:14. Next. Either by the prophets or by dreams. So wala na ang mga prophets, wala na nag-istorya kay King Saul. Therefore, I have summoned you to tell me what I shall do. So desperate na kahit nga move, nag-violate niya ang ilahang law. Mosaic law, part sa ilahang Mosaic law. 16. And Samuel said, why then do you ask me, since the Lord has turned from you and become your enemy? So nahimo siyang enemy. Pero ang mga succeeding ng mga statement, kung inyong matanaw, mapansin unya, wala siya patuon sa impyerno. Kaya ingon ni Samuel later. 17. The Lord has done to you as He spoke by me, for the Lord has torn the kingdom out of your hand, ikuha na sa Ginoong imong kingdom, and given it to your neighbor David. Now because you did not obey the voice of the Lord, and did not carry out His fierce wrath against the Amalek, therefore the Lord has done this thing to you. Amo ni karon ang doktrina. Verse 19. Wala ning doctrine. Verse 19. Moreover, the Lord will give Israel also with you into the hand of the Philistines tomorrow, and you and your sons shall be with me. The Lord will give the army of Israel also into the hand of the Philistines. Meaning, ang ingon sa iyahan ni Samuel, muadto ka diri sa kuha, muapas ka. Kabalo sa nahitabo sa senaryo, nagpakamatay si King Saul. Istoryahan na to ang iyahang kamatayon. Verse chapter 31. Chapter 31, verse 4. Alam mo? So kalaban nila ang mga Philistines, na-corner nila si King Saul. Pagka-corner nila kay King Saul, basahon na nako. The battle pressed hard against Saul, and the archers found him, and he was badly wounded by the archers. Then Saul said to his armor bearer, Draw your sword and thrust me. Bun ako through it, lest these uncircumcised mga Gentiles come and thrust me through and mistreat me. But his armor bearer would not, for he feared greatly. Therefore Saul took his sword. Kita niya? Took his own sword. And then inagdihin mo, and fell upon it. In short, kuha niya yung sword. Pakamatay siya. Question.
Kaya nagpakamatay si King Saul. Impyerno siya? Ingon ni Samuel, ugma, muapas ka sa ako ah. So ang stand is, bisang pag tinuod nga nagpakamatay si King Saul, niapas siya sa presensya dito ni Samuel sa presensya sa Ginoo. Klaro ha? Kaya ang espiritu, balik mo sa Diyos. Yes. At isa po na nato na eh. Nabuhay ang human spirit. Balik mo sa Diyos. Pero kini manggong diamond, grabe ni siya ka magnet, magnet sa ato ang kalag. Pag dili ta nahingkod sa pulong sa Ginoo nga mao ang nagadawat ani ang wifi kini human spirit kay mao maning nagakommunicate sa Ginoo. Pag dili mapuno ang ato ang hunahuna, ang ato ang kahibalo, ang ato ang konsensya, ang ato ang conscious sa hunahuna ni Kristo, mudapig di siya always sa ato ang unod. Dapat dapig ta sa ato ang kining espiritu. Nga dinhi gaagi ang information na gikan sa ato ang Dios. Mo nang kinahanglan nga mahingkod ta sa pulong sa Ginoo. Kaya secure. Secured. Kaya nabuhay ang human spirit. Di same also kay Samson. Nabuhay ba tayo ang human spirit? Si David, mo tang iyahag yung pag-ambot. Don't take thy spirit from me. Because during the time, Bro Samuel, during the time, ang Holy Spirit naghahawa. Pag makasala ang hari, by the way, during the time, upat lang kalugar nagapuyo ang Holy Spirit sa hari, sa propeta, sa templo, o kung gamiton ang tao nga mahimo siyang tagapamakba sa Ginoo. Kumon nga tao pero gamiton siya sa balaan ng Espiritu, mukunsad ang balaan ng Espiritu. But in our time today, ang kapaiguan karon, pagtudlo ni Pablo, ang balaan ng Espiritu, you go to Romans chapter 8. Romans 8, Romans 8, verse 16. verse 16. Magigiusa ang mga espiritu sa atong espiritu. Okay. Aron pag matubod na kita anak sa Dios. Alright. Yeah, i-connect mo sa 1 Corinthians. Unang Korinto, 3:16. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16. Sige daw. Na walay duwa-duwa. Nasayod ka mo, nga kamo templo sa Dios. Alright. O Kamo. Yo, niya kaninyo ang espiritu sa Dios. Amen. Dili siya muhawa. And then you go to 1 Corinthians, chapter 6. Verse 19. Chapter 6. Verse 19. Wala ba kamo masayo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu? Di na kinahanglan ng templo. Katong atuon sa mga Hudyo, aron dito nila ibutang ilang halad. Nga nagpuyo diya kaninyo o ang gihatag sa Dios kaninyo. Pangutanan, asa nga dapat siya nagpuyo? Sa atong kasing-kasing. Asa man ang kasing-kasing? Oh, dili ang kasing-kasing. Isa, Dre. Yes. Kasi nag-istorya na siya sa Griego nga kardia. Pag ingon niya ang kardia, gamay. O ang sulod sa kasing-kasing Ah. ngadto sa Huna-huna, tudluan niya kasing-kasing. Ayo, Yes. mali. Mali. Dili ka pwede malid sa imong emotion. Dili man pwede dire. Dili pwede rin emotion. Dapat huna-huna. Yes. That's why, ikaduhang Korinto. Ato ang ikaduhang Korinto. 1:22. Ayaw kasing-kasing pa, O, may huna-huna. kadikta. Dapat ang dikta, sunod ang emosyon. Ayaw himo ang emosyon mo, dikta sa imong huna-huna. Kay bata na siya nga disposisyon. Pero kung hangtong na, huna-huna, that's why ingon ni Jesus Christ, ay ingon ni Pablo, you get the spirit of discernment. Dito ko nuna. Dapat huna-huna asa, before ka mo istorya, muhimo og mga pamuhat. Kay ang gusto gid sa Ginoo, mind over the heart. Mind over the kaning emosyon. Down, Dre. Ikaduhang Korinto, 1:22. O gipatikan kita niya Alright? Di patikan. Naman ha? Paminawi, patikan. sa timaan nga kita iya na.
So, gihatagan kita niya sa Espiritu Santo diya sa atong kasing-kasing. Diri sa atong heart. Ingon nga pagsalig. Kardiya. Kapasalig. Kardiya, paingon sa ato ang yes, pagbati. Ayaw pasubrahe ang pagbati. Kaya nga naman, kaya ba mo nga na sitwasyon, ipatay niyang iyang amahan kaysa iyang sobrang pagbati? Diya ta makuan sa emosyonal. Yes. Emotional problem. Yes. Ang emosyon, pagka masibabaw mo, pasibabaw na siya sa imong hunahuna. Wala na kayo, yes, magpaibabaw na sa ato ang hunahuna, wala na tayo kapasidad na maghunahuna. Yes. Dapat, kasing-kasing is here. Although kasing-kasing man siya, kailangan mo rin heart. Mo ni physical heart. Mo ni physical heart. Pero ang gusto gid nga ipasabot sa Ginoo sa tuwa, kasing-kasing ang hunahuna, pangutok. Kaya ang utok mutudlo sa ato ang kasing-kasing. Kara ha? So, gibutangon ang balaan nga espiritu sa ato ang hunahuna. Asa sa makita mo na sir? Eh wala na ko na. Okay, Romans 8:16. Okay? Sunod. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sunod. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sunod. Yes. Salamat. And then Ephesians chapter 5 verse 30. Chapter 4 day. Ephesians chapter 4 verse 30. Yes. Efeso 4:30. Corinthians 6:16. O, na, tama. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Tapos 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Tapos 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Tapos Ephesians chapter 4 verse 30. Efeso 4:30. Ayaw ninyo pagpasumpa ang Espiritu Santo sa Dios. Na diha kaniya gipatikan kamo Okay. alang sa adlaw sa pagtuos. Okay. Ayaw mo na nito. Gipatikan kamo taman sa adlaw nga pagtubos. So pagtuon nato sa gihimo ni Kristo, pagkabuhi sa iyong spirit, boom! Gipatikan ka sa balaan ng espiritu. Dili mawala na ang kaluwasan kay nabuhi ang imong human spirit. Tika na. Ika naman. Silyado ka na. Wala na makailo. Katong sa konser attorney. Dry seal. Ka na. Correct. Kunin mo lang nasabtan sa mga kasagaran ng mga Kristohano. Kaya abi nila, ang paghimo og maayong buhat, maura ko siya actually ang ginadawat sa Ginoo, pero bisang pag-usa na siya kamaayo, kung dili nimo na subay ang pamaagi sa Ginoo, dili na dawaton sa Dios. Ang kabuton sa Dios. Ang iyang pamaagi gyud. Motong Matthew City. As ganit siya didiven. Matthew 7:21. Dios. Okay. Kato lang kabuton. Mao lang nga kinahanglan hibalo na to ang kabubuton ng mga sa mga pagsulat ni Pablo kay naa siya yung mga gihatag nga mandatos. Ang utos ni komandante. Pero kinahanglan atong sayron ang mga utos. Kaya sa mga panahon na ato ni siyang masayran, natay point of obedience. Kaya dili man gusto ang Ginoo nga magpa-obey sa tao wala siya naghatag instructions. Pero gilitaw niya ng instruction, pero ang mga Kristohano naglatagaw. Asa man naglatagaw? Ano ang instruction mo na tunan? Ganun naglatagaw man, tual karon sa programa, isip ko sa programa kay pulis, mag-ani siguro ta, mag-cottage prayer ta, mag-Bible study, prayer meeting ta, tapos istoryahan ang kung usang mga kaagi sa mga membro. Wala man nagitudlo ni Pablo. Ang ingon niya, lingkod, tuon. Pero nag-ingon siya pray without ceasing. Sa ato na siya personal nga lakaw sa Ginoo. Ang gamito nimo, mga prinsipyo nga imong nadawat sa pulong sa Dios, ibalik nimo sa Ginoo. In Romans chapter 8 verse 26, tanawa. 8:26. Sa
nga pamagi, Okay. samang pagi sa atong pagkahuyang, tamaan Okay. kita sa Espiritu. Okay. Kaya dili kita mabalo kung saan pag-ampo, Alright. ang Espiritu mismo mao ang mangiyo sa Dios alang kanato uban sa pag-agulo na dili kasaysay sa pulo. Hunahon nato ni siya. Ma-impress lang ato ang Ginoo sa mga pulong nga nagikan sa iya. Mao na nga pag-ampo nato, dili ang ato ang balatyagon atong gina-offer kung dili unsa atong natun-an sa pulong sa Ginoo nga ibalik nato sa iya tungod kay nasabta nato iyang pamaagi. God is impressed with His words. So ang balaan nga Espiritu mo gamit sa imuha, sa imuha mga bakbak, pinaagi sa imong nasabtan nga mga pulong sa Dios. Kapag balik nimo sa iya karon ang altar nga puno sa pulong sa Ginoo, muling altar. Nga puno sa pulong sa Ginoo, mahimo na siya nga humot nga halad kay ma-impress na gyud ang Ginoo sa iyahang pamaagi. That's why dili nato siya dadon sa atong emotions. Dadon nato siya sa kategorya sa atong mga nasabtan sa pulong sa Ginoo. So, altar. Yes. Is this the altar? Yan ang altar. Tungod kay diri na ang pulong sa Ginoo. Yan. Muna ning altar karon. Kaya ang pagsimba, muna ni Pablo sa Romans 12:2. Do not be conformed to the mind or thinking of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Because this is the altar. And the altar is here. In your mind. Kaya ang kining mind, mao ni siya ang maglungtad hangtod sa walay katugtuban. Diba? Connected tanan. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Question, asa man daw nimo gina-memorize ang pulong sa Ginoo? Ay, binapag sa loob. Hindi na pwede pastor mag-prayer meeting ang mga church. Kung may prayer meeting mananay, dapat ang magtutudlo, maglingkod, magtuon. Kaya nga naman, i-equipo dapat sa magtutudlo ang iyang mga membro sa pulong sa Dios. Para kung gawa sila dito, dili sila manawag, pastor, unsa ganito makita, asa ganito. Pero kung kini sila, akong i-discuss na sila, dito sila sa ilahang area, na sila katapos na mag-share, dili sila manawag sa kung kinsa man ang ilang magtutudlo, kay nagtuon sila sa pulong sa Ginoo. Balik. The Word of God is inspired by the Holy Spirit. Profitable for doctrine. Kung saan doktrina ninyo nakuha. Na may mga magtutudlo. Pastor nga galing. Lingkod doon. Lead lang sa prayer na ang mga libang na pang ampo na mga dili na to na to. Yes. I-apel sila kay anuman. Kuan na to sila. Accountable man ang isa kada isa sa tubangan sa Ginoo. So tungod kay mano-mano ni siya, each of us will face the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5, tanawa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 and Romans chapter 14 verse 12. Matag usa ka nato magatubang sa kay Kristo. Maghusay para maghatag sa atong husay. Yung anong hilabtan pa man ako si Kitang Pulano kinsa man na siya. Ibot sa ibang lugar. Okay? Dili na to pwede. We can pray for that, especially sa Israel, because ingon dito sa principle na those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. So ngayon lang ka nag-ampo ka, nagtuo ka sa prinsipyo sa Ginoo. Kaya kuha ka dito sa prinsipyo sa pulong sa Diyos. That's Genesis chapter 12 verse 1 and 2. So ginaampo nato siya, nagtuo ka sa pulong sa Ginoo. Prinsipyo to siya nga ato ang ginabutang sa iyang una-una. Kaya di ka man na sa iyang pagsulat. Moses was inspired by the Holy Spirit to write this down para kung nagtuon ta, pwede nato na siya imit lang. Pero kung kabalo ba mo? Kung ato igsuon, grabe ang iyang pagpakasala. Nag-ingon si John, ayaw ang puan. Di na kay on man naman mabasa nga ang mga daw pagpadayunon na lang sa pastora. Ayaw ampuy ang believer nga hasta ng pagpakasala. Reprobate na. 1 John chapter 5. Murag buhian na lang ba? 1 John chapter 5 Di na matawag. verse 16. Tanawa ko na. Chapter 5 verse 16. 16 pastor. Sige daw, ito Paliho. 16. Kung may makakita, sayang isip ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinahanglan Kung sa manang sala nga dili masampol sa halimbawa, nagnabakat siya, nakita niyo, ay, sis, maguba itong witness, ano? And then, padayon.
Kinahanglan magampo siya sa Dios. Atagan siya sa Dios ug kinabuhi ang amo magluto kini alang lamang ngadto naghimog sala nga dili ikamatay. Okay. Apan adunay sala nga mosangkot gyud sa kamatayon. Kasong sa Halimbawa, kapalog yung kang igso na yung asawa tapos sakit ani mo dito sa pikas barangay nakikuyog sa laing babae. Ayaw kampuin na. Yung ano man? Sandal lang. Sige. Oh, yun niya. Ginawa rin magpano. Apan adunay Dili ba sala ta Ginoo? Ganito. nga mosangkot kayon sa kamatayon o dili na kinahanglan nga magampo pa Okay. kamo alang nini. Tungod kay dito sa Jeremiah chapter 11 verse 14. Ayaw kampo. Bisa pa ba, Dili na mo. dili na ako sila paminawan. Ako Osborne. Sige daw. Apan adunay sala nga mosangkot gayod sa kamatayon o dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang nini. Mo ganina. Sagda. Kay ang Ginoo ang mupadayag og hustisya sa kana ang magtotoo. Ginawa rin matigo. Di nang labtan ba? King Saul. Typical example, King Saul. Ako iprayon sa 18 sir. Sige. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Muna. Kay manalipod man kaniyang anak sa Dios o dili gyud maghimo kaniyang dautan. Nakay Greek. Verse 18. Kamtong. Ano daw? Kung Winos ba siya or Teknon? Tanaw na to sa Greek. 1 John 5:18. 1 John 5:18. Usually mong dapat tanaw na to sa Greek. And then hatagan na ito husay. Ano siya? Teknon? 1 John chapter 5 verse 18. Anak, child. Bigotan na child. Wala yung anak. Kung siya yung gigamit niya sa Cebuano? Anak? Walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Tanaw na ito ang ano. We know that whosoever is born of God is not. Hindi na ako kasala. Ano yung gusto. Ano sa? 1 John 5:18. Okay. Yeah, bigatin. That's actually ginao. Ginao is be born. Meaning, ang iyang human spirit, dili na siya, wala na siya capacity nga maghimog sala. Human spirit, pero ang iyang body, na siya katapos na maghimog o pagpakasala. Mo na yung pagpasabot niya. Sagdan na. Yes. Bukiguras ko magbuhali ko. Pasagdi ang pulong sa Ginoo nga mao mukundik sa iyaha huna-huna. Aron nga ang iyahang kasing-kasing mo-follow sa iyahang giisip. Dili nato trabaho ang pagbantay sa atong mga membro. Ang trabaho nato is ang pagpakaon sa pulong sa Dios. Muna yung unang-una karon. Mao nang Kinailan. ingon ni Jesus Christ, kung mahinumduman ninyo, sa John chapter 21, di pagkatapos na nag-resurrect na si Jesus Christ, before siya nagkayab sa mga langit, ibalik man tawon silang Peter, si James, silang si John dito sa Sea of Galilee, kaya nangisda sila. Sa panahon na nangisda sila, sumpa sila, nag-abot si Jesus Christ. Ang iyag yung gikonfront kay Peter, Peter, mas gihigugma pa ba kunin mo sobra panini? Sa iyang gisugba? Pagkaon? Sa ilang fellowship? Anak si Peter, yes Lord. You know that I love you? Anak si Jesus Christ kay Peter, pakaunang akong mga infants. Infants na iyang gigamit dito. Dalam. Yung mga kagmay nga mga ano. Ikadua, Peter, dinahigog pa ba kunin mo more than this? Ingon ni Peter, yes Lord. Kapalo ba yung gama? Dihigog pa ta ka? Ingon ni Jesus Christ sa iya, you feed my hamtong. Ikatatlo ka pagkatana. Peter, igog pa mag-ikunin mo. Sobra paniini. And then nasad kay si Peter. Ingon niya, yes Lord, kay balo mag-ika, bilapid ka na po. Ang ingon dahil ni Jesus kaya sa iya, you shepherd my sheep. So sa pamaagi, pakauna sa pulong sa Ginoo ang atong mga karero. O dili na siya pamaagi sa emosyon na pamaagi.
kundili pasikad gikan sa pulong sa Dios. Mo lang akong encouragement sa mga magtutudlo kung na may mga pastor dinhi. Tun-an nato ang pulong sa Dios. Lingkod, hatag og husay, kinahanglan gyud ta og madagaya. When I say madagaya, volume of hours of study. Kay dili gid kalikayan na naatay mga karnero na naay pangutana. Just like this. Pero dili ka mo dadon sa ako ang opinion. Kaning ato na ba sa sir? Unsa ning kamatayon? Physical. That's physical din. Kasi believer ang istorya na ni John. Kay wala na siya gisulat para sa mga unbeliever. Tanan nga mga talata sa pulong sa Ginoo samot na og mga command. Timanin niyo ni ha. Tanan nga mga command gisulat din ha ni Pablo, ni John, ni Peter para na siya sa mga believers. Dili na siya para sa mga unbelievers. That's why nag-umpisa kita ani karon na buntag kaganina, nag-umpisa kita na ang natural na tao, the sukikos, cannot understand the spiritual things of God. Kaya para niya, kabuangan ni siya. Kabuangan man para sa tao, mapatay ang espiritu. Pero sa ato man ang nangabuhi sa espiritu, pagkaon din siya sa atong kalag. Pero natin mabasa sir nga mas maluwas pa man kuno ang gitudloan kaysa magtutudlo. Kung magtutulong pasaway. Tinaaw mo di mga counterfeit. You go to 2 Corinthians, chapter 11. Yeah, you go to 2 Corinthians. Because Satan himself can be disguised as an angel of light. 2 Corinthians, chapter 11. Second Corinthians, Mini ganina. Chapter 11, verse 15 man yata na siya. Tanaw na ko. Chapter 11, verse 10. Verse 13. 13. 2 Corinthians, chapter 11, verse 13. Kung magpasikar mo man o galing ako, Verse 13. 13. 2 Corinthians, chapter 11, verse 13. Kay silang mga mini nga apostoles, imbungan nga mga magbubuhat, Okay. o nagtakuban pagka-apostoles. Okay, 14. O kini dili katingadan kay bisan si Satanas Alright. kausap sa iyong kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. 15. Busa dili kita katingadan kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang Okay. dagatan tukma sa ilang binuhatan. Alright. So, unahon sa ito magtutudlo. Unahon sa magtutudlo. Ang buta nga nag-akay sa buta, og naibangag, mahulog sila. Oo, ang maagay. Diba? Mo nang kinahanglan nga dili nato husayon ang ato ang dispositions kinabuhi pinaagi sa atong emosyon, sa ato ang opinion, kundi balik tas pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nanay inspired by God the Holy Spirit, profitable siya sa pagtulungan, paghusay, pagtulid, pagmatuto sa pagkamatarong, aron nga anak sa Ginoo mahimong masinangkapan sa paghimo og maayong buhat. Alang sa tanang may bulot ko. Yes, alang sa tanang actually Sinangkapan, alang sa tanang. alang sa pag-iyon din tanang maayong buluhaton, that's agathos, and it's divine good. Mahimo lang siyang divine good kung natay abundance sa hunahunat ni Kristo. Hunahunat ni Kristo. Okay? Balaan na ito. Yes. Naapoy, 5 minutes to go. 11:55 pa, pares kita. Last na lang sir. Sige, please. Mas maayo pa man ang wala makadungog, ang makaibalo, kaysa nakabalo na Kabalo kang ano? Balaan mo sa. Nag-aata kay example ha. Sa panahon nga nangita ko sa Ginoo, ginahilakan ako ni sa iya ha. 2005, naigipadala ang Ginoo nga missionary dito sa Cebu kay we were in Cebu. Nakakay-negosyo dito nami water refilling station. Tapos ako nga nagapangita og kaning kamatuoran. Di pangutanan ako siya. The very question ako ni pangutana sa iya is, anong giingon man ni John na there is a sin that leads to death katong 1 John chapter 5 verse 16. There is a sin that leads to death and there is a sin that leads to death. Do not pray for it. Sige, labay na ako sa iya pangutana. Ito ba ito niya, we are not God to answer all of our questions. Bam! Uli ko sa balay, putod na ko ang fellowship. Pagputol sa fellowship, uli ko sa balay, nagkulong ko sa CR. Hilak ko. Akong desire ato that time is, ato ko seminary. Ato ko seminary sa Baguio, kaya gusto ko magtuon. Few weeks after, tawag ako kay Papa. Pastor, magpunta akong Papa. Pang, gusto ko kumato sa Baguio. Kaya na ako'y desire na palitanong yun ang Ginoo.
empty pa ko ang hunahuna ato Bro Samuel. Nindot kayo dahil pagka-empty ang imong hunahuna kay wala kay baggage. So pag ino ni Papa sa ako ang ayaw katog seminary kay wala kay makatunan dito. Ikan ako diha. Adto ka sa Davao. Kaya na ako'y na-find out na teacher. No holds barred. Dili ka nang ingong mga, wala angga-angga. That's the term sama sa Ilonggo. Hindi ka nang batang gamay. Wala bibi. No holds barred. Ibutang ka na ng truth. Naasay mo kauno ni mo, dili. Kabalo ka Bro Samuel, paglingkod na ko, tanan kaya gina-istorya, sulat. Pila ka notebook sa ako ang gipuno. Kaya nga empty pa kung huna-huna. Para na ako fresh tanan. Wala ko nag-struggle. Pero katong naanay content, nag-struggle. Samot na, pag istoryahan nato ang kapaiguan. Istoryahan ako sa inyo, naay kapaiguan na kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, butangin mo siya sa sukbanan. Dili tanan nga nasulat sa Biblia para nimo og nako. Dapat imog yung husayon kung asa ni siya gisulat, kanus siya gisulat, kinsa ang nagsulat, para kay kinsa ang iyang audience. Eh, masabtan nimo siya, okay. Dili man dili para nako. Dili dili para i-apply nako. Kung na may prinsipyo akong kuhaon, kuhaan ako to siya nga prinsipyo ihaom nako sa mga pagsulat ni Pablo. Mga pagsulat ni John. So importante nga inyo ni siyang ilhon na every time nga mo approach sa pulong sa Ginoo, naagyoy sukbanan. Kapaiguan ang tawag nato ana. Ipaigo nimo siya sa kung asa siya nga era, unsa siya nga tuig, unsa nga mga milenya siya gisulat. Kay dili tanan nga gisulat dito applicable sa ato. Para sa example, paghalad sa hayop. Legit man na dito. Pero wala gina-exercise ka ron. Tawag pa na. Nag-exercise na. Sila, kaya wala man sila nahibalo. Yes. Pero kita nga nakahibalo, that's actually repugnant. When you say repugnant, insulto na sa Ginoo. Kaya katutan ng mga paghalad, pointing to siya kay Jesus Christ. Romans 12:1. Yeah, tama. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to offer your lives holy and acceptable, because this is our reasonable service in the Lord. Living sacrifice na siya. So, tungkol kinahuman ni Jesus Christ, dapat tunan nato ang mga padayon ng mga pagtuon, mga tinuig, pagkatapos nga nahalad ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi. Nga dili ta mahuk sa ritual. Karon biya na ay mga punto karon nga mas importante pa sa ilang ritual. Pero neighbors nga buntan sa Ginoo ang pagkuan. Hebrews, Ritual. unsang Sa sigay na ko? Ezekiel. Okay, Ezekiel. Okay. So para na siya sa mga Hudyo. Kay sila gyud gi-bombard sila Wala wala. to naka-kuan karon sa ato ang Wala. misyon. Wala. That's why balik dito sa mga pangutana. Mas bulahan tong wala pay ulod. Oo. Kung wala. Kaysa katong naay kasayuran nga ubangga pa kung kaisa sa idea. Pero kung yes. Pero kung ato ang wali sa atong timan-an, kung ato ang kinaiya is humble, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Pag ingon niya nga humble, teachable. Pastor Conde. Matulog-anan nga kasi. Pag teachable ka, kung nakita sa Ginoo nga uhaw ka o gutom ka sa iyang pulong, open niya gid sa imuha ang opportunities. Learn this. Learn this. Learn this. Learn this. And then, iwan ni Jesus Christ, you should know the truth. Mag-umpisa sa atong hunahuna. And the truth will set you free. Okay lang? Naman? Okay na? Pwede na? Sagam ko na ko? Jason, Oh. Jimmy. Kinahanglan, binukod ko na itong istorya. Ale, may bilatong pa na to. Ari na, tama na siya. Okay, sige, mag-ampo tayo and then we will have our lunch. Atong paningkamutan nga, makastart ang alauna. Kasi we will exit. Before once, 12, within 30 minutes, mas siguro na. Kaon. Para makakapag na mga later 30. Makapauli pa sila. Sige, sige. Okay, so 12:30 ma-start Oo. Count at 30 minutes and then 3:30 out na ta. Okay, tapos be back here tomorrow alas 9. Okay lang? Kay Google na to ang next 3 hours tomorrow before we mamuli kay sila pa Pulumulo, kami pa Davao. So maximize niya ato ang time.
Pero willing pa mo nga mubalik ni grasya sa Ginoo, dili pa maglalim, we'll be here. Kailangan ampot ta, pasalamatan natong Ginoo sa provision niya gihatag ka nato. Salamat kay Amahan sa tahong nga mga pulo nga amo ang nasabtan. Binukog kini siya nga pag-istoryahan ay apan salamat sa balaang nga espiritu nga mao actually ang amo ang magtutudlo. Dili ang tawo, aron nga walay himaya o pagdaig sa tawo, kundi balik din ha sa bottom line, pulong sa Dios. Kay ibantala man nimo labaw sa pasangatanan ang imong pangalan ug imong mga pulong. Mag-aambit kami ni ining pagkaon. Salamat kay Ginoo sa mga kamot nga ready, willing nga magsakripisyo sa ilahang panahon, sa ilahang oras, may mga negosyo, may mga trabaho, but yet they are willing to be here para mag-serve sa imuhang mga kaanakan aning tapita. Mag-aambit kami ani Ginoo nga naay kalipay. Salamat sa pag-sanctify sa blessing for your glory and for your honor in Christ's name. Amen. Please. Amen. Sige. Sige, habang nagkakaon, pwede actually ko mag-istorya. Sige na. Sige, mga babae, and then, Pwede rin mag-Q&A. pwede na ako mag-Q&A para ma-maximize natin ang time. Southern Baptist din. Pero, ang ibig namin sa spiritual body of Christ. Salamat sa Ginoo. Oh, kaon ako, sir. Hari. May ano, para sa sabaw. Dali na, dali na. Para mag-serve sa Nagaling sa bawa. Lauoy. Kay Siw. Utan dito. Aman ko'y kuhan. Wag lang rin, sir. Kuhan nga. Karning baboy. Dili ito. Sa Ginoo man ito na. Dali na. Ikaw na mo. Dali na. May ano. Kapatid mo nga. Ano po? Makasabot ka sa ako. Hindi. Sabot yun sila kayo. Mo man ang history ha. Pero pag ay, my friend. Kaintindig ako kay Ilonggo ang Lugi ang Ilonggo. Hindi sa iyo. Andre Ilonggo. Sabaw. Sabaw lang to, may bangos to. Yeah. Sabaw to, may bangos. Bangus ba na beef? Ano ganyan? Salmonite. Wala, may dili man laban bawi. May amo sini on. Dili tigre ang pananamo kay dili tigre man. Galing na gross. Tingkal na lang. Ano pa rin sa Ay, sarap. Siya ka grade nakatugok na namo na kanang prinsipyo. 3 years grade na lang. Ay, si Sir Pedres! Oh, Kay luwag. Gani na ako inuha. Makita ka Na busy mo ka dito. Pero patay na si Sir Pedres. Oh, sana. Grade kami nagtugok na. Oo ba? Matulog bata. Ano na nga kwan? Teaching. Greek mo na. Product ka na kabangga na mo sa Southern Baptist. Hindi nila madawat eh. Oh. Hindi ba kakaling bilid kay ila? Receive Receive. na. Pero sa glory ay wala naka-receive kundi nagbilid di ba? Yes. Oo. Ito, Teaching. Yung mumao. Ano kami, nag-meet kami sometime 2005, 2006. Pero kadali lang. Pero ang iyang mga Pastor Louie, di kasi di ba? Oo, kaya Pastor Louie. Yung pwede Pastor Louie din. Hindi napatay na si Siyempre Dresya. Para sa iya.